So ayan guys, no, tinanggal natin yung ating heater. So ito, hindi nakakabit yung ating heater. Ayan. So tingnan natin yung response niya. Ayan, mabagal yung So mabagal yung pagbaba niya. Ayan. Ayan, mabagal. Pag ganyan yung slope nyo, mabagal. Ikakabit ko to. Ito. So ayan, nakakabit na yung ating heater. So stabilize lang natin muna konti, ano. Ayan, patagalin muna natin. Ayan, so mabilis yung response niya. Pag pataas, mabilis din yung response niya. Ayan, mabilis yung response niya pababa. So pag ayan, ayan, mabilis yung response niya pababa pag merong heater. Ayan. So yun guys, so dito sa test na to ay malaking epekto sa reading ng ating oxygen sensor yung ating kung meron siyang heater. Ayan. Kasi pwedeng yung kanyang heating element ay nagde-degrade na, no. So wala, kaya hindi siya nagbibigay ng check engine. Pwedeng yung kanyang heating element ay nagde-degrade na, so nakakabasa pa naman siya ng oxygen. Pero yun, so yung ganitong test, pag gamit nito, makikita mo talaga yung difference nung delay nung time ng pagbaba. Ayan, compare dito, gamit ang tester, pwede din naman yung obserbahan nyo lang yung bilis ng kanyang pagbaba, yung pagbabago ng reading dito. So kung wala kayong ganito, pwede din ito. Yan. So guys, welcome back ulit sa ating channel. Sa video na to ay itetest natin itong ating oxygen sensor. Aalamin natin kung ano yung magiging epekto niya kapag hindi gumana yung ating heater. Ito. Bali yung ating oxygen sensor ay 4 wires. Ayan. Ito siya. 2 black at saka isang blue at saka isang white. Yan. Bali yung 2 black na to, ito yung ating heater. So yung ating ECU ay nagbibigay ng current para painitin ito. Ayan. Tapos ito naman yung ating signal. Yung blue, ito yung positive. Yung white, ito yung negative. So ayan. So ayun guys, no. Bali ikinabit ko na to. Bali ito yung ilalagay natin sa ating battery. Ito, yan. Tapos ito, yan yung black. Tapos ito naman yung ating positive dito, itong blue. Yan, ito yung positive. Tapos ito naman yung negative, yung white sa ating tester. Yan. Yan siya. So, ayun guys, no, ito na yung ating oxygen sensor. Ayan. Bali, yung dito sa 2 black, nakakabit na to. Ito yung ikakabit natin sa ating battery. Tapos, ito, nakaset up na rin. Ito yung sa ating multimeter. Ayan. So, kung titignan natin, lalagay natin sa voltage. So yan yung kanyang initial reading. Ayan, oh. So hindi pa nakakabit ito. Yan yung ating initial reading. So ang gagawin ko ay ikakabit ko to. Ito sa positive ng ating battery, then ito sa negative. So yan. Yan. So yan, oh. Nag-read na siya.
Ayan. So, ideally guys, yung kanyang normal operating temperature ng ating sensor para maging effective yung kanyang sensing capability ay dapat nasa 400 degrees Celsius. Pag ito naka-install sa ating exhaust manifold, doon sa ating exhaust manifold ay umaabot ng mga 400 degrees Celsius yan, nagbabaga. Ayan. Pero ngayon dito sa ating testing ay naka-expose nga siya, no. So hindi natin ma-achieve yung ganong temperature. So ang gagawin natin guys ay yun nga, itetest natin yung kanyang responsiveness sa pagde-detect ng oxygen dito sa area na to, para malaman natin kung responsive nga yung ating sensor. Tapos aalamin din natin ano yung magiging epekto kapag naka-disconnect to, no. Ayan, naka-disconnect yan. Kung ano yung magiging epekto sa reading. Kung magre-read pa ba yung ating oxygen sensor, ano ba yung magiging reading niya. So yun yung gagawin natin. So ngayon, kabit ko lang to. Ayan. So since hindi natin ma-achieve yung 400 degrees Celsius, ang gagawin natin ay gamit tayo nito. Ayan. So ito guys ito yung control natin sa fuel. Ayan. Ito yung control natin sa hangin. Ayan. So tingnan natin. Ayan. So dito nasa rich condition siya, no. Pag yan, ayan, pag kinokontrol ko yung hangin, mas gumaganda yung kanyang kulay. Ayan, oh, naging kulay blue. Ayan, nasa rich condition. Ayan. So ayan, tingnan natin dito. Pagmasdan nyo lang ito yung reading na yan. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Pag inaano ko dito, ayan, pumapalo siya ng mga 0.7 millivolts. Ayan. So ayan. Ayan, di ba? Napapansin nyo, ayan. Ayan. So ibig sabihin guys, pag iniinitan natin to, tumataas yung kanyang reading. Ibig sabihin, less yung oxygen na nadedetect niya dito. So nasa rich condition siya. Ayan o. Tapos kapag yan, ginano natin, bumababa siya, almost zero. Kasi mas exposed o mas maraming oxygen yung nare-read niya dito sa area na yan. Ayan o. So dito mapapansin natin na mas responsive, yung tinetest natin dito sa ating sensor. Ayan. So nagre-response yung ating sensor. Ayan. Ngayon ang gagawin natin guys ay tatanggalin natin to. Ito. Ayan yung ating heater. Ano yung magiging reading natin, ano? Ayan. So nagre-read pa rin siya, no, kahit na walang heater. Ayan. Nagre-read pa rin siya kahit walang heater. Ayan. Nagre-read pa rin siya kahit walang heater. Ayan o. Pero ayan. So pansinin nyo yung response ng reading, ano. Pag walang heater, ito yung kanyang response. Pag walang heater, ayan. Ayan. Pag walang heater, yan yung response niya. Ayan. Yan yung response ng ating reading, no. Pag walang heater. Ayan. Ngayon, ang ikakabit ko to. Ayan, positive. Ayan. Ayan, so hindi masyado nakakabit itong ating positive. Ayan. Ayan, so tingnan natin. So, tingnan natin yung response. Ang obserbahan natin dito guys, yung response niya, no. Ayan. Ayan, oh. So, mas mabilis yung pagbaba niya ng reading. Ayan, oh. Ayan, mas mabilis yung pagbaba niya. Ayan, oh.
Ayan o, mas mabilis yung pagbaba. So, kapag merong heater, mas mabilis yung pagbaba niya dun sa 0. Ayan o. Ayan. Tatanggalin ko ulit yung heater. Ayan. Tatanggalin ko ulit to. Ayan, nakatanggal na. So, tingnan natin. Ayan o. So, hindi siya ganun kabilis bumaba yung reading. So, yun lang yung difference. Ayan. Ayan o. Mabagal yung pagbaba niya. Ayan o. Ayan o. Mabagal yung response niya kapag walang heater. Ayan o. Ayan. Mabagal yung response niya pag walang heater. Ayan. So, gagamitan natin siya ng oscilloscope para malaman natin yung kanyang up and down, ano? Yung kanyang bilis ng pagbaba at saka yung bagal ng kanyang pagbaba. Bali, yung ating oxygen sensor, kapag wala siyang heater, ito, pag hindi nakakabit ito sa battery, ito, so mabagal yung kanyang pagbaba to 0. Tapos kapag merong heater naman, mabilis yung kanyang response. Ayan. So, ito yung sa ating tester. Ayan. So, tatanggalin ko lang to. Ayan. Ikakabit ko lang yung ating oscilloscope. Ito. Kakabit ko lang to. Bali, ito yung sa ating positive. Ayan. Then, ito yung sa ating negative. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung magiging reading natin. Ayan. So, ayan guys, no, tinanggal natin yung ating heater. So, ito, hindi nakakabit yung ating heater. Ayan. So, tingnan natin yung response niya. Ayan, mabagal yung so, mabagal yung pagbaba niya. Ayan. Ayan, mabagal. Pag ganyan yung slope nyo, mabagal. So, papansin nyo pag ganyan yung slope nyo. So, mayroong delay. Ngayon, ikakabit ko to. Ito. So, ayan, nakakabit na yung ating heater. So, stabilize lang natin muna konti, ano. Ayan, patagalin muna natin. Ayan, so ayan.
So mabilis yung response niya pataas, mabilis din yung response niya pababa. Ayun, oh. Ayan, aray. So ayan, oh. So ayan, mabilis yung response niya pag pataas, mabilis din yung response niya. Ayan, oh. Mabilis yung response niya pababa. So pag ayan, oh. Ayan, mabilis yung response niya pababa pag merong heater. Ayan. So yun guys, so dito sa test na to ay malaking epekto sa reading ng ating oxygen sensor yung ating kung meron siyang heater. Ayan. Kasi pwedeng yung kanyang heating element ay nagde-degrade na, no? So wala, kaya hindi siya nagbibigay ng check engine. Pwedeng yung kanyang heating element ay nagde-degrade na, so nakakabasa pa naman siya ng oxygen. Pero yun, so yung ganitong test, pag gamit nito, makikita mo talaga yung difference nung delay nung time ng pagbaba. Ayan, compare dito, gamit ang tester, pwede din naman. Yung obserbahan nyo lang yung bilis nung kanyang pagbaba, yung pagbabago ng reading dito. So kung wala kayong ganito, pwede din ito. Yan.